ako sa ospital! Dali niyo ako sa ospital! Dali niyo ako sa ospital! Dali! Dapat hindi kayo lumayo sa matanda. Roman! Daniel, si Mang Roman. Maning, ikaw nang bahala dito. Kumusta ka na, Daniel? Mukha yatang nasa kondisyon ng kotse mo. Check up mo kung pwede. Asikasuhin mo kagad. Roman! Daniel! Dito na kayo sa taas mag-usap na makapagkapi kayo. Palyado na. May katok pa. 2 diferensya eh. Akong bahala. Balikan mo sa Makalawa. 2 araw? Matatapos mo? Pipilitin ko. Okay. Hi. Thank you, ah. Ika? Ang laki na nito, ah. Ang tagal mo na kasing hindi napapasyal eh. Anong grade ka na ba? Grade 2 na po. Grade 2? Abay, sandali na lang pala, Celia, eh. May abogado ka na. O, paano, Daniel? Ikaw nang bahala. 2 araw tapos na. Sige. Aalis na ako. Salamat sa kape, ha? Bakit hindi mo subukan umakyat ng Baguio? Pagka-tune up ng kotse. Di mas lalo magaling at na makapagbakasyon tuloy. Good. Sige, Sama po ako sa Baguio. hindi po pwede. May pasok ka pa, di ba? Pasalubong naman po. Sigurado yon. Yay! Kailan bang lakad mo? Kapag naayos ko ang trouble ng kotse ngayon, baka mamayang gabi rin natin.
Magkape ka muna. Salamat, Mandoming. Meron pa bang ipinagbilin si Roman? Meron. Tumuloy ka na raw sa Baguio. Alam mo na daw kung saan hahanapin ang kontak natin doon. Akala siguro nila, hindi sila nakilala nung banatan nila si Don Honorio. Hindi nila alam, maraming isbiya yung matanda. Bagay, maganda naman lahat. Wala naman pangit. Dito walang pangit. Ang kailangan kong malaman, ang galaw ng mga yon. Lalo na kung nag-iisa. Siya nga pala, hanap mo ako ng masasakyan. Ariglado, bossing. Nakaready na yun. Sana, maya na lang tayo lumakad. Pahinga muna tayo rito. Hindi, ayos lang yan. Oh, beer pa. Oh, Okay. Ito, yun. maayos naman eh. Ayun sila. Ano? Tukol-takol naman ninyo. Gutom na kami. Talaga? Kala ko tinakay-darating. Order na kayo, dali. Ay, nako. Order na. Oh, sige. Ano bang masarap dyan? O, doon tayo sa gawi ron. Mas maganda ang view ron. Hoy! Wala ba mga gentleman sa inyo dyan? Tulungan naman niyo ako dito. Hindi na tayo. Pagod ka ba? Ang haba ng biyahe. Ay, malapit na tayo. Dahan-dahan, ha? Bukas ah. Sinara mo ba? Isinara ko. Utangin na, nasalisihan na naman tayo ng mga bata, igurot. Sige, ako lang ka na ron. Tayin mo ako. Erning, lagay mo nga yung reflector ko. RV! RV, Ano? kunin mo naman ako. Oh, sandali lang. Sige na, RV. Bert, lagay mo nga yung payong ko. RV! Bilisan mo lang, ha? Marami pa tayong gagawin. Tama na ho rito. Pwede na dyan. Hindi, usog mo pa. Dito. Ang kaganda-ganda naman talaga na alaga ko. Cute na. Tama ka na nga. Conscious tuloy ako.
Manay, malungkot ka na naman. Ano na bang iniisip mo? Bukas, ang pictorial natin, puro close-up mo, masisira na naman ang mukha mo eh. Alam ko na, magdidisco tayo. Magbibihis lang ako para makalimutan mo lahat ng mga iniisip mo. Sandali lang, Manay, sandali lang. Paano? Bababa na ako. Timbog na yung dalawang kasama natin. Ang hirap nito. Hindi natin alam kung sino ang kalaban natin. Tumuloy ka na daw ng La Union. Doon ka na muna magtago. Tangin na pare. Baka kayo naman na nagpapayari sa amin. Para siguro hindi kayo masabi. Kung sakaling mahuli ko, kumanta. Bihira ka. Di ako na sana bumanat sa'yo. Anong gagawin natin? Tigbak na si Ping at Pablo. Siguro ako nasusunod. Kaya nga ingat lang. Ako naman babalik na sa Maynila. Aba ko kasama ako sa yayariin eh. Kaya stick na ako. Huwag na tayo magsabay. Ingat ka lang. Pare, kape nga, bilisan mo lang. Dali lang. Ano ba yung kape? Tangin na. Ang kape. Para sa pinaglalamayan lang. Bossing, anong nangyari? Paglalamayan na. Boss, ito na ang kape niyo. That's it. That's it. Beautiful. Now, smile. Yes, yes, yes. Lovely. Very good, Dolores. Okay, one more. There. Okay, one more. Okay. Very good. Okay, smile. That's it, that's it. Lovely. Careful. Okay. Thank you. Oh, how are the shots? Ay. Ate, oh. Thank you. Ang mabuti pa, magpa-retouch ka muna kay Barbie para sa susunod nating mga session. Ano, Bossing? Tapos na ang trabaho? Siya nga pala. Salamat sa tulong mo. Wala yun. Huwag ka muna bumaba. Bakasyon ka muna dito, Bossing. Hindi ako pwedeng magtagal. 2 araw na ako dito. Baka mag-alala si Roman. Okay lang, Bossing. Next time. Pero sana sa susunod, may oras ka na. Sige.
Ayaw pang tumigil si Abad at si Silveta. Ano bang problema, Roman? Mga dati silang tauhan ni Don Honorio. Para na rin silang kasuso sa mga racket niya. Pero pinatigil lang ni Don Honorio ang lahat. Legal ang negosyo niya. Pero pinipilit niya Bad na ituloy ang dating kalukuhan. Bakit hindi sila ang magpatakbo ng mga sinasabi mo? Si Don Honorio lang ang may mga koneksyon. Hindi siya papayag. At hindi rin papayag ang mga koneksyon niya na hanggat buhay ang matanda. Matagal pa pala ang labanan to. Daniel, nagsisimula pa lamang ang laban. Hindi nila alam ang tungkol sa'yo. Umuwi ka na. Magpahinga ka. Ako na lang kukuha ng kotse mamayang gabi sa talyer. Sige. Mag-ingat ka. Good luck. Roman, Daniel, puka. kamusta na sina Ate Celia at Monching? Mabuti naman ang lagay nila. Ikaw, Daniel, kumusta ka naman? Ito, mabuti. Alaga ako dito sa loob dahil na rin sa tulong mo. May magandang balita ako sa iyo, Daniel. Ano yun? Patay na si Mayor. Hindi ka na siguro maiipit dahil sa pagkakapatay mo sa anak niya. Nagawa ko yun. Dahil pinatay nila si Inay. Alam mo yun. Kung ganon, pwede ko nang lakarin ang paglaya mo. Panibagong utang na naman yan. Baka mabaw na ako. Hindi kita sinisingil. Baka yan ang isipin mo. May karapatan ka maningil. Unang-una, nandito ang dugo mo. Nananalaytay pa rin sa katawan ko. Patay na siguro ko kung hindi ako nasalin ng dugo mo nun. At hindi lang buhay ko, pati na si Ate Celia. Halos ikaw na nag-aalaga sa kanila. Hindi ako dumalaw dito para pag-usapan lang ang nakaraan. Hingi ako ng pabor. Isang trabaho para sa'yo. Paglaya mo. Pambihira ka. Ako pala ang bibigyan mo ng pabor eh. Hindi yon. Alam mo, Roman, sa dami ng tulong mo sa akin, sa laki ng utang na loob ko sa'yo, kahit siguro utusan mo ako sa impyerno, magagawa ko. Ang importante, makaalis ka sa impyernong ito. Di ba? Daniel! Hindi luhan dapat isalubong mo sa akin, ate. Dapat matuwa ka pa eh. Dahil hindi ko na kayo iiwan muli. Ha? Pasalamat tayo kay Roman. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pa tayo siguro magkikita ngayon. Oh, Monjing! Ang laki-laki mo na. Nung huling nakita ko yung litrato mo, ang lit-lit mo pa. Ang tagal niyo po kasi sa Amerika eh. Matagal ka na nga hinihintay niyan eh. Alam mo, nakilala ka lang yan dun sa mga luma mong litratong naitabi ko eh. Ang importante, nandito na ako. At hindi na ako babalik sa Amerika. Oh, Daniel. Baka makalimutan mo ang pasalubong mo sa kanila. Ha? O nga pala, nandun sa kotse. Kukunin ko na, Mami. O sige, Halika, samahan kita. ano na ngayon ang plano mo, Daniel? Magtatayo siguro ako ng talyer. Malakas daw ang kita nun eh. Saan ka kukuha ng puhunan? Bahala na.
Lalabas na yan. Break time na. Matindi rin ang security dito, no? Pero nagmukha silang gago. Wala silang nakapkap sa atin. Baril mo. Nagugulong ka pa rin ba? Simple lang. Siksik mo lang sa utak na masasamang tao ang itinutumba natin. Minsang nakapatay ako ng tao. May dahilan ako nun. Dahil nabuso nila si Inay. May dahilan pa rin tayo. Hindi ba ayaw mong may naaragabyado? Ang nasa listahan natin, masasamang tao. Mga kalaban ni Don Honorio. Don Honorio? Sa kanya ako nagtatrabaho. Siya lumakad para makalabas ka sa bilibid. Maraming kalaban ng matanda. Kinuha niya ako para maproteksyonan ng matanda. Mainit na ako, Daniel. Palagay ni Don Honorio, kilala na ako ng mga kalaban. Kaya naisip kong ikaw ang magpapatuloy ng mga tungkulin ko para sa matanda. Pero paano ko magagawa yan? At bakit ako? Ikaw lang maasahan ko. Alam kong magaling ka sa barel. Marami na akong utang sa'yo, Roman. Kahit sa anong paraan, babayaran ko yung mga yun. Hindi kita pinipilit o inuobliga. Inilabas mo ako sa bilangguan. Higit sa lahat, nakapagbitaw na ako ng salita. Hindi ko ugaling kainin ang nasabi ko na. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, hindi kita sasama. May oras pa para umurong ka. Wala akong iniisip ngayon, kundi bigyan ng magandang buhay si Ate Celia at ang kanyang anak. Sa parting yan ay matutulungan kita. Pero inuulit ko, mula ngayon, ay nag-iisa ka na lang. Sanay na ako nag-iisa, Roman.
Kumusta naman ang lakad mo? Masyadong maraming problema ang kotse ni Roman eh. Ni-road test ko na rin sa zigzag. Oh, di ba delikado yun kung hindi pa ayos yung mga depresya, di na-disgrasya ka pa? Siyempre, siniguro ko na munang ayos na lahat. Buti kung gano'n, nakapagbakasyon ka pa. Sa susunod, sama na ako, Tito Daniel, ah. Oo ba? Basta ba mataas ang grades mo eh. Pati mama mo, sasama ko. Yay! Siya nga pala ate. Kapag dumating si Roman, bigyan mo tong susi. Sabi mo, ayos na yung kotse niya. Naantok na ako, tulog na ako. O sige, iwanan mo na lang dyan. Dito ko na ito ilalagay. Sige. Sabi mo wala kang pictorial ngayon. Iniiwasan mo ba ako? Ha? I'm sorry, Greg, pero as I told you, wala na akong oras para sa'yo eh. At saka, pagod na ako eh. Huwag mo akong hiyain sa mga kasama ko. Sumama ka sa akin. I'll treat you to lunch. I'm really sorry, Greg, but some other time na lang, okay? Pwede? Mahirap hiyain niya si Greg. War freak yan, kaninang maga pa. Sorry, pero hindi talaga kami pwede eh. Goryo, narinig mo na? Hindi siya pa pwede. Ayaw yata ng pakiusapan eh. Iniiwasan ko. Pero nasusubo ako eh. Ayoko nakakakita ng inagrabyado. Lalo na kung babae. Alam ko mabuting intention mo. Pero dapat mo rin naisip ang kalagayan mo. Naparolado ka. Tama si Roman. Mabuti, dumito ka na lang sa bahay. Minsan ka lumabas, napatrobol ka pa. Oh, paano? Hindi na ako magtatagal. Siya ka pala, Daniel. Nagluluko na naman ang kotse ko eh. Paki-check up mo nga. Padadala ko sa iyo by next week. Thank you. Predicted to be one of the dominant faces of the 90s is Miss Dolores Rio, a much sought-after commercial model. Dolores has also appeared as cover girl in the country's more prestigious magazines. Dolores is also being eyed by Hong Kong-based advertising agencies for European modeling assignments. Surely, time has come for this frail-looking and sensuous model of the 90s.
Pa? Papa? 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 Sino yan? Ako. Pinasusundo ko na ng mga kasamaan mo. Si Ching. Si Remo. At si Padua. Ano? Matagal ka na nilang iniintay. Ikaw na lang ang kulang. Pwede na kayo magpusoy sa impyerno. Di tayong dalawa lang maglaban. Tuwing pumupunta ka dito, palagi ka bang nag-iisa? You must share this beautiful scene. With someone special. Alam mo, ikaw pa lang ang dinala ko dito. Tama yung sinabi mo. Lagi ako nag-iisa. Masyado ka pa naman atang bata para maging ermitanyo. Pero alam mo, first time ko dito. Hintay mo lumubog ang araw. Pagdilim, puro maliliit na ilaw naman ang makikita mo.
Para bang maliliit na diamante na nagkikislapan. Bandaro, no? Alam mo, the more I get to talk to you, mas lalo ka nagiging misteryoso. Mama? Ma! Napasurpresa naman ninyo ako. Kamusta na kayo? Anong oras kayo dumating? Got in at 8:35. How was your trip? Fine, just fine. Ma, siya nga pala. Ito nga pala si Daniel. Daniel si Mama. Magandang gabi, ho. Hello, Iho. I hope you haven't had your dinner because I'm starving. How would you like to join us? Hindi na, ho. Tutuloy na rin ako. Natid ko lang si Dolores. Thank you, Iho. Oh, it's nice meeting you. Thank you for a very enjoyable evening, Daniel. Sige. Siya nga pala. Itong ano mo. Oo nga pala. Salamat, ha? Sige, ho. Bye. Saan ba kayo nanggaling? Ay, naku, Ma, pero you won't believe. Nanood kami ng paglubog ng araw. Ang corny, no? Ano naman ang corny doon? I think it is very romantic. Sana sumulat muna kayo bago kayo umuwi. Eh di nasundo ko kayo sa airport. I wanted to surprise you, Iha. At isa pa, alam kong busy ka. Akala ko sa trabaho. Hindi naman pala, ha? Mama. Ay, nako. Mukha namang mabait, ano? Si Daniel? Mm. Sobrang napakatahimik, eh. Nadadagdagan pa yata ang mga dahilan kung bakit hindi ka sasama sa akin sa steak. Marami pa akong dapat tapusin dito, Ma. Besides, my modeling career is just picking up. Mas maraming opportunities doon. Ma, give me some more time, please. Pinapangako ko naman na susunod ako sa inyo, eh. Hindi nga lang ngayon. Dolores, kalimutan mo na ang nangyari sa papa mo. Mag-iisang taon na ang kaso niya, hindi pa nasosolve. Isa pa yan, Ma. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Meron nga dyan mga ibang kaso na it takes years bago ma-solve. Yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw mong sumama. Alam ko yun. Kapitan! Basta. Doon ho tayo, Mr. Rabat. Nasaan ang mga tao nyo? Masyadong bata pa yata ang mga yan. Baka hindi niyo matiis ang training na dinaanan nila. Lalo na yung malalambot ang tuhod. Hindi naman sa minemenos ko sila, pero iba ang gerang naghihintay sa kanila dito sa Maynila. Bakit? Iba ba ang giyera sa Mindanao? Doon kami galing, ah. Pero kung matapos na ang tour of combat duty namin, nagpa-discharge na kami. Iba na ang paraan ngayon, Mr. Rabat. Labanan ng mga bata. Hindi ka nakasisiguro. May birador din ang kalabang ko. At malamang, may edad din yun.
Magkasing edad lang sila ng mga bata ko. Tinitya ko sa iyo yun. Huwag na muna natin pagtalunan ng bagay na yan, Mr. Amat. Malalaman din natin kung bata o may edad ang tirador na yan kapag bumagsak siya sa aming makamay. Ngayong nagkakaintindihan tayo, magkasundo na tayo. I want all of you to start working for me. And I want immediate results. Sarado na to! Wala nang tayaan dito! That's it. That's it. Beautiful. Now keep that pose. That's it. Good, good. Yes, now show your legs, show your legs. Yes, that's it. Turn. Beautiful. Nice, babes. I like that. Good. Oh, break muna. Maglo-load lang ako. Sige, sandali lang. Iki? Viable mo nga yung reflector. Oh. Oh, panibagong setup ha. Saan? Sa kabila? Ayusin yan. Hindi, dyan pa rin, dyan pa rin. Dito rin ho. Ilan na Daniel, Tama na ho itong ilaw na to. Alam mo, ang paborito kong kwento nung bata pa ako. Yung tungkol sa gamo-gamo at kandila. Si Inay pa nga nagkwento sa akin nun eh. Pero ang hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya lumalapit sa apoy. Eh pwede naman yan layuan yun. Pero ganun din pala sa tunay na buhay. May mga bagay na hindi mo maiwasan. Na kahit na anong mangyari, lalapitan mo din. ano bang pinagsasabi mo? Wala. Napalalim ata yung pinag-uusapan natin. Mabuti pa, change topic muna tayo. And better yet, quiet na muna. Ano ate? Hindi pa ba tayo uuwi? Hindi na siguro darating yun eh. Kung gusto niyong mauna, di mauna na lang kayo. Maghihintay ako dito. Aba, kung mag-iintay ka, mag-iintay din kami.
Kung talagang hindi mo pa maiiwan ang trabaho mo dito, Iha, wala akong magagawa. Sana, sa susunod na balik, makasama ka na. Alam niyo talaga ang dahilan kung bakit hindi ako makakasama, Mama. Wala nang mangyayari sa kaso ng papa mo, Iha. I'm still hoping, Ma. Anyway, walang nagbabago. I still love you. Mama. Oh, mag-iiyakan pa ba tayo? Halika na. Oh, halika na, baka mahuli pa ako sa biyahe ko. Anyway, kampante na ako ngayon. At least nandiyan na si Daniel. Iniiwasan na nga yata ako nun eh. Hindi ko alam kung bakit. Babalik yun. I'm sure of that. Hindi kayo dapat magkita ron eh. Tinan mo nangyari. Napuruhan si Nonoy. Talagang lumalala na ang sitwasyon, Roman. Pinipilit talaga nila kayong wibalik uli. Ang inyong mga illegal na negosyo. Kumita na sila. Nakinabang na. Maliwanag ang plano ko. Lihitin mo lahat ngayon. Hindi sila papayag ng gano'n. Kayo may hawak na susi, Don Honorio. Kapag nawala kayo, at saka lang sila pakikinggan ng mga kontak nyo at koneksyon nyo. O kaya'y guluhin ang mga lehitimong negosyo ko, ano? Para balikan kong smuggling at gambling. Di, bigay muna natin ang gusto nila. Para isipin nila na sumuko kayo. Pagkatapos pakawalan natin si Daniel. Mahihirapan na si Daniel ngayon. Nag-iisa na lang siya. 1 batalyon ng mga halang ng bitukan sasagupain niya. Hindi lang yan. Ang balita ko yung mga dating komando ni recruit ni Abad. Alam kung sila sumasabotahe sa aking mga negosyo. Hindi nila kilala si Daniel. Yan ang importante. Magpagaling ka na lang muna, tsaka muna isipin nyo. Ha? Sige, oh. Sige. Salamat po. Tuloy na ako. Kasabihan ng mga matatanda sa amin, kapag nag-away ang mga dating magkakaibigan, nayayanig pati ang langit. Ganyan ang nangyayari sa atin ngayon. Pero kayo lang ang nayayanig, Don Honorio. At dahil na rin sa katigasan ng ulo ninyo, Pumayag lang kayo na ibalik ang dati nating negosyo. Eh di natapos kagad ang maliit nating di pagkakaintindihan. hindi na sana nabaldado ang inyong Anghel de la Guardia. Paano ngayon? Wala na kayong tagapagtanggol. Siguro naman ay pagbibigyan nyo na ang aming hiling. Maaring nasa inyo lahat ng alas ngayon. Pero nagbabagong kartada sa bawat balasa. Hindi lang pala sa poker kayo bluffer. O baka naman nagpapalakas lang kayo ng loob. Tama ka. Kumpiyansa kayo. Tuliro ko. Para akong isdang kumakawag na nakasakmal na sa pain. Pero kayo, ang mga hipon tulog. Kaya kayo ang tatangin ng Agos. Kung magsalita kayo'y parang kontrolado ninyo ang labanang ito. Ano ba sa akala nyo? Kayong nalagasan ng tao, pati negosyo nyo naapektuhan sa nangyayaring gulo. Pero kayo malalagay sa peligro. Wala na si Roman, Don Honorio. Maraming Anghel de la Guardia sa langit. Hindi lamang isa ang nagsisilbi sa akin. Malalaman din ninyo. Tinatakot nyo ba kami? Hindi ko nasakop ang bagay na yan. Talagang mahirap makipag-usap sa mga taong isip lamok. Hindi ka maintindihan. Magpapaalam na ako. Magandang araw sa inyong dalawa. Ano gustong palabasin ng matandang yon? Na meron siyang mga kalaban na kaya niyang pasukuin. Inisin lamang. Pareho mo. Iho di puta. Sino pang tirador ang sinasabi niya? Wala na si Roman, ha? Mautak talaga ang matandang yun.
Paghahanapin pa tayo sa langit para makita natin ang bagong birador niya. Pero walang problema. Hihintayin nating bumaba siya dito sa lupa. Maneng? Sinong may dala ng kotseng yun? Yun hong dating driver ni Mang Roman. Alam niyo na raw ang inyong gagawin. Yung mga susi iniwan ko sa opisina. Ba, ay ngayon ko lang nakita yung armas na yun. Palagay ko, pag yan na nakadali sabog pati bahay bata na elepante, ano? Ay, ito, padala rin ni Roman. Lagay mo dyan. Ito ang basahin mo. Sa bagay, tama si Roman. Magmula ngayon, kailangang matitindi ang armas mo tulad niyan. Mabigat na mga kalaban. Mga ex-komando daw. Ito yung litrato. Aba, nako. Ay, lamang ka na kung gano'n. Ay, kilala mo sila. Ay, ikaw naman hindi kilala nila. Ha? Sa ngayon man, Doming. Pero darating ang araw na makikilala din nila ako. Aba, kaya tapusin mo na kagad ang laban. Para kung makilala ka man, baliktad na ang puso at bituka nila. Pero, hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung paano ka napasok sa kaguluhang ito. May tinatanaw akong utang na loob man, Doming, na hindi ko maaaring talikuran. Dalawang bagay ang iyo kong isumbat sa akin. Tatawagin akong duwag at pagsabihan akong walang utang na loob. Naiipit na ako sa labang ito. Tatapusin ko na lang to. Yabang mo. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Ako ang taong matagal nyo nang hinahanap. Oh, ikaw pala ang tuta ni Don Honorio. At isa ka naman sa mga asong ulol ni Abad. Magaling ka. Magaling kang bumaril. Pero pareho na tayong walang bala. Ngayon, unahan na lang tayo magkarga.
Totoo pala sinasabi ni Don Honorio. Paano? Hihintayin lang ba nating maubos tayong lahat bago tayo kumilos? Alam mo, partner, paminsan-minsan naiisip ko na tama si Don Honorio. Lahat ng mga kasama ko, puros utak lamok. Wala tayong magagawa, hindi pa natin kilala ang kalaban. Ano balita, Rigor? Mahirap talaga, boss. Parang may tagabulag. Kahit paano, kailangan gumawa tayo ng paraan para makilala natin ang berdugong yun. Kami nahahanap sa kanya, Mr. Sulueta. Total, may atraso naman sa grupo eh. Pero sino hahanapin nyo? Hindi na namin kailangan gumalaw pa. Mag-aantay lang kami. Na siya ang unang sumugod. Dahil papapasukin muna namin siya. Pero kailan siya atake ulit? Alam nyo ba? Baka maghintay kayo sa wala. Ilang kami nasa listahan niya. Hindi siya titigil hanggat di kami nauubos. Doon siya nagkamali. Hanggang si Roldan na lang mapapatay niya. Naka-red alert na kami. Kaya para sa pinutakti ng bala pag nagkamali siya ng pasok. Mga anak ng puta, oh. Mautak ang kalaban. Baka nakakalimutan nyo yan. Pareho lang siguro sila ng mga bata. Pero nag-iisa lang siya. 5 pa itong mga ito. Alam kong dito kita makikita. Iniiwasan mo ba ako, Daniel? Kung iniiwasan man kita, may dahilan ako. Nandito ako para mag-isip-isip tungkol sa ating dalawa. Mas mabuti pa siguro kung huwag na tayo magkita. Kalimutan mo na lang ako. Teka muna, ano bang nangyayari sa'yo? Daniel, ano ba talagang nangyayari sa atin? Hindi ikaw eh. Ako. Ano bang problema mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ewan ko. Pero ang pakiramdam ko meron ka nililihim sa akin. Umalis na ang mama. Pumunta na ng Amerika. Alam ko masama na naman ang loob nun sa akin dahil di niya ako naisama. Sana, sumama ka na sa kanya. Alam mo, Daniel, ang isang dahilan kung bakit hindi ako sumama kay mama ay ikaw. Pero napakagaga ko. Yung pala ang gusto mo, sumama ako. Hindi mo ako naintindihan, Dolores. Pero kabutihan mo ang iniisip ko. Ang totoo, hindi lang yan ang dahilan kung bakit hindi ako sumama kay mama. Hindi ko lang ito sasabihin sa'yo, Daniel. Hindi mo pa alam kung paano pinatay si Papa. Pinaril siya. At hanggang ngayon, unsolved pa rin ang case niya. Matagal na nangyari yon. Pero hanggang ngayon, napapaginipan ko pa rin ang bagay na yon. Makita ko lang, mahuli, at mabita yung taong pumatay kay Papa. Sasama na ako kay Mama sa Amerika. Pero kung ako ang masusunod, ako mismo papatay sa kanya.
Brad, terolda ng baril na ito, ah. Nadalwa na tayong tarantadong yun, ah. Daniel? Gusto mong maniwala ako na naaksidente lang si Daniel? Na nasugatan lang siya? Huwag mo nang problemahin yan, Celia. Ano ba talagang nangyari, Roman? Wala akong alam sa ginagawa niya pag umaalis na siya ng bahay. Hindi ka dapat mag-alala. Roman, paminsan-minsan lang ako nakikiusap sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Lalong hindi mapapanatagal loob mo. Kapag nalaman mo. Roman, please. Nasa edad na ako, ate. Huwag mo na akong problemahin. Mag-enjoy na lang kayo ni Monching sa mga ibinibigay ko sa inyo. Tumayo na ako bilang ina at kapatid mo magmula nung nawala sila. Huwag mong alisin sa akin na mag-alala para sa'yo. Kung inaalala mo tong sugat ko, wala to. Nasabit lang to sa bakal. Medyo napalalim nga lang. Huwag ka nang magpaliwanag. Sinabi na sa akin ni Roman ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ka nagkaganyan. Hindi ko maintindihan. Ate. May karapatan ka para sumbatan ako. Hindi na ako maglilihim. Aminin ko na. Totoo ang sinabi ni Roman. Pero mga demonyo ang pinapatay ko. Hindi ka Diyos, Daniel. Wala kang karapatang humusga kung sinong mabuti o sinong masama. Kung sinong bubuhayin o sinong papatayin. Ayokong humusga. Ayokong pumatay. Dahil mabigat, ate. Mabigat dito! Kung alam mo lang ang nararamdaman ko sa bawat lakad ko, maawa ka sa akin. Imbis na sumbatan mo ko. Kaya isang bala lang bawat kalaban. Dahil sa pangalawang bala, inaabot na ako na konsensya ko. Mali pa rin ang ginagawa mo. Mali na kung mali! Ginagawa lang siguro akong kasangkapan ng Diyos para mabawasan ang mga demonyo dito sa lupa. Mabuti pa nabulo ka na lang sa bilangguan! Kahit na mabulok ako sa impyerno, kung para sa kabutihan nyo, gagawin ko. Isa kayo sa dahilan kung bakit ako nagkaganito. Pangalawa si Roman. Kahit na siguro buhay ko, kulang pambayad sa utang na loob ko sa kanya. Hindi ka inubligan ni Roman na bayaran ang mga yon. Parang kapatid na rin ang turing niya sa'yo. Pero mas matibay ang relasyon namin, Daniel. Kaya pinagtapat niya sa akin ang lahat.
Matagal na namin gustong sabihin sa'yo to. Kaya lang, walang pagkakataon. Daniel, si Roman, ang ama ni Monching. Daniel? Magaling na pala sugat mo. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Nagagalit ka ba? Nagdamdam siguro. Pero hindi nagalit. Mabuti na rin siguro yung nangyari. Ngayong alam ko na may mag-aalaga kay na Ate Celia at Monching. Mag-aalaga? Yan ang nakakalungkot isipin. Kung kailan ko pa silang makakasama, baldado na ako. Pero ikaw ang dapat makasama nila. Kayo ang pamilya. Kaya hinatid ko na sila dito. Alam ko hindi mo sila papabayaan. Papa, Don Honorio, magandang hapon po. Magandang Si hapon. Daniel po. Kamusta po kayo? Daniel. Maupo ka. Isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Hindi na uso siguro ang maging mabait at mapagbigay sa mga dating kaibigan. Sina Abad at Sulweta, mga dati kong tauhan. Masyado na ang ginagawa nilang pang-aabuso sa atin. Pinagbigyan ko sila. Baka ikaw akong matauhan. Pero nagkamali ako. Alam mo na siguro ang ibig sabihin ni Don Honorio, Daniel. Si Abad at si Sulueta ang susunod mong kontrata. Uling trabaho mo na ito para sa akin, Daniel. Kapag nawala na sila, tapos na ang laban. Kung hindi lang ako nagpusong mamunoon, dapat sana matagal ko na silang pinamaster sa'yo. Hindi pa sana huli ang lahat, Don Honorio. Sir, this is Mr. Nakamura. It's good And to this see you, is Mr. Mr. Yamaguchi. Nakamura. Mr. Yamaguchi, how are you? Nakamura-san, Yamaguchi-san, let's talk business inside, shall we? Hi. Okay. Sir. Erning, steady lang kayo ng mga bata rito sa labas, ha? Okay, boss. Yamaguchi-san, you have some good news for me? Our boss, Mr. Tanaka, is coming over to cross the deer. Good. I'm sure Mr. Abad will be happy about this. Huh?
Iisa-isahin yata tayo ng hayop na yun. Alam kong ako na isusunod niya kay Sulweta. Kaya talasan ninyo inyong mga mata at pangamoy. Boss, Kapitan! Ano balita, Kapitan? Veripikado ko na ang record ng hitman nito ng Norio. Siya si Daniel Zaragoza, pardonado. Tandaan ninyo ang mukhang yan. Huwag na huwag ninyong palalapitin sa akin kahit na gamilya ang layo. Hindi na siya makakalapit sa Mr. Abad. Uunahan na namin siya. Hindi niya pa siguro alam na nahubaran na namin siya ng kanyang maskara. Ano pa hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Kailangan matodas natin ang hayop na yan bago magpista ang mga bulati sa katawan ni Sulweta. Pagkatapos ng trabahong to, Tor, magbabakasyon na ako. Mano, Bossing? Babalik na ako ng Baguio. Kung kailangan mo ako, nandun lang ako. Siguradong susunod dito ang tarantadong yun. Akala niya siguro hindi pa natin siya kilala. Talagang hindi makakaporma yun dito, boss. Nakakalat ang mga bata natin dito. Tayo man, hindi natin siya babanatan dito. Kahit na makita natin siya. Pero sayang ang pagkakataon, boss. Bukas ang pagkakataon. Magsa-sightseeing tayo sa disyerto. At pagsunod niya, doon natin siya ililibing ng buhay. O mga bata, magpahinga na kayo. Hanggang dyan ka na lang, iho de puta! Kilala ka na namin! Naloko mo kami, Daniel! Akala ko kung sinong malaking kalaban ang hinahanap namin. Ikaw lang pala, pipitsuging kriminal! Maliit nga akong kalaban. Pero matagal din ako naging tinik sa lalamunan nyo. Punyeta ka! Ikaw na ang pumasok sa bitag ko. Ikaw pa matapang. Bitag mo? O bitag ko? Eh, titignan natin. Ano ba hinihintay mo? Bakit di ka pa lumapit dito? Ano ginagawa nyo rito? Di ba sabi ko ang huli nyo? Eh, boss, pag humabol kami, mawawalan kayo na alalay. Hindi na wala kami rito. Boss, mabuti pa. Bumalik muna tayo sa hotel. Nakatakas pa yata. Tayo na!
kaaway ko. Tumakis niyo! Bilisan niyo! Dali! Dito ka, Monching! Opo. Mga putang ina ninyo! Huwag kang umiyak. Baka madamay tayo. Masakit. Hindi ko mala sila nakita. Nasisiguro mo ba na inasikaso sila rin Don Honorio? Oo, nagbilin pa nga siya. Magkita raw kayo sa Antipolo, doon sa hangout mo. Lumalala na yata ang sitwasyon, Daniel. Oo nga eh. Malalim ng pagkakabaong ko. Hindi na yata ako makakaahon eh. Parang impyerno na itong napasukan ko. Mandomeng, kayo na muna sanang bahala kay Monching. Huwag niyo siya pababayaan. Sasama ako sa inyo, Tito Daniel. Huwag niyo ko iiwan dito. Daniel, tigilan mo na. Huwag ka na lumaban. Marami nang nadamay. Isa pa, hindi nila ako lulubayan.
Ayokong tumakbo. Ayokong magtago. Hindi yun ang buhay na inisip ko para kay Monjing. Babalikan kita, Monjing. Babalikan kita. Huwag mong paasahin yung bata, Daniel, kung hindi mo magagawa. Paano ko ngayon, Tito? Iisa na ako. Ikaw na nga lang po nagtitira sa akin eh. Para sa kinabukasan mong gagawin ko. Ayokong dumating ang araw na matulad ka sa amin ng papa mo. Tatapusin ko lang ang labang ito. Paglaki mo, saka mo ako maintindihan. Babalikan kita. Pangako yan. Pangako yan. Tito! Huwag ka na sumama. Tito! Tito Daniel! Tito Daniel! Oras na siguro para malaman mo ang lahat. Ang pagkatao ko, kung sino ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan ang ayos mo para ka pupunta sa gera? Tama ka. Gera to. Gera ko. Kaya ayaw kita madamay. Eh, sino bang mga kalaban mo? Marami. Hindi mo kilala. Paano ka naman nasangkot sa ganyang klaseng gulo? Di ko na alam. Ayoko na intindihin. Minsan sinabi mo sa akin, misteryoso ako. Tama ka. Ngayon, mabibigla ka sa sasabihin ko sa'yo. Daniel, Pakiusap ko lang. Bago ko sa'yo sabihin ang lahat. Pangako mo na hindi mo muna ako sisingilin. May pagkakataon para dyan. ano pa talaga pinagsasabi mo? Makinig ka. Hindi ko na makakayanang ulitin to. Ngayon pa lang. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Mahal kita. Upahan ako ng isang grupo. Alam mo ba kung anong trabaho ko sa kanila? Ang pumatay ng kanilang kaaway.
Kilala mo. Ang unang taong pinatay ko para sa kanila. Sino? Ang papa mo. Ako. Ang pumaril sa papa mo. Nag-iisa ka na sa laban ngayon, Daniel. Hindi ka titigilan ng mga yun. Naamoy na nila ang dugo mo. Kung ganon, ubusan na talaga ngayon. Isa lang ang kanilang uubusin. Ikaw. Pati kayo, Don Honorio. Pero isa lang ang kailangan natin itumba. Si Abad. Alam ko ang gagawin ni Abad. Oras na masukul yan, yan ay tatakas sa pamamagitan ng eroplano ng kanyang bayaw. Alam ko ang lugar na tinutukoy niyo. Mawawala muna ako. Ikaw na muna ang bahala. Lilitaw ako kapag tapos na ang labanan. Magkita pa sana tayo sa oras na yun. Mag-ingat ka, Daniel. Magkikita tayo. Maraming salamat ulit sa lahat ng tulong mo.
Ikaw na bahala dyan. Tuloy mo na sa runway, Kapitan. Yan, Kapitan. Lasan yung mga mata nyo, ha? Bossing, nandito na si Polly. Si Polly ho. Tingnan mo kung anong nangyari kay Polly. Ayun, boss, putukan yun ah. Dalian mo! Dalian mo! Paputukan na! Boss, palagay ko, enkwentro na yan eh. Take off na! Take off na! Sir, wala pa tayo sa posisyon. O ano, Kapitan? Hindi ba natin pwedeng remedyo ang kagad dyan? Nagpuputo ka na ron eh! Ano na nangyayari? Nakagawa ng tubig ang gasolina. Sige, ayusin mo kagad dyan!
Alam ko dito mo ko hintayin. Malaking kasalanan mo sa akin, Daniel. Kaya singilin mo na ako. Buhay ang inutang mo. Yun ang tutumbasan mo. Kung kamatayan ang makapaghuhugas ng kasalanan ko, iputok mo yan. Alam mo, pwede namang iniwasan na kita eh. Dahil alam ko nung pa na ikaw din na magiging mitya ng buhay ko. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko magawa. Para kang apoy na umihila sa akin. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Daniel! Daniel! Bakit hindi mo ako pinatamaan? Bakit hindi mo ako pinatamaan?